Praise God. Handa na pa tayo para makapakinig ng mga salita ng Panginoon? Amen. Bago ang lahat, tayo po ay tumayo at i-welcome po natin ang Holy Spirit, ang dakilang Panginoon, na tayo po ay gabayan. Hallelujah, hallelujah. Father God, through the Son of Jesus Christ and the Holy Spirit, we welcome you in this place na ikaw, O God, ang siyang kumilos, O Lord. At ito po ay iyong gawain, O God. At ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Tayo na po ay makaupo. Praise God. Bago po ang lahat, tayo po ay nais ko na i-greet ang mga tatay, mga dakilang ama ng Happy Father's Day. Amen. At i-greet din natin yung mga katabi natin na Happy Father's Day. Thank you po. At meron po tayong encouragement na matatagpuan po sa Luke 15, verse 20. Sinasabi dito, so he got up and went to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. 22, but the father said to his servant, quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals him his feet. Praise God. So alam po natin ang kwento ng prodigal son. So ang prodigal son ay lumayas siya sa kanyang ama at alam po natin ang father ay tinanggap ang anak na nawala dahil sabi nga niya na mayroon compassion. So sa lahat ng father ay meron tayong compassion. Praise God. Sabi nga na ang compassion daw is a feeling pity, sympathy, and understanding for someone who is suffering. So makikita po natin dito na kahit nagkasala yung kanyang anak, ay andun pa rin yung compassion niya, yung love niya, at pinatawad yung anak niya at tinanggap at binalik niya yung provision, yung authority ng kanyang anak. Praise God. Ganon din po tayo, no? So, dapat din na nakikita sa atin yung compassion sa ating mga buhay. Dapat kahit hindi natin kagusto-gusto ang isang tao o isang kapatid, ay andun pa rin yung passion because ang Panginoon ay nandun yung compassion na pinapadama sa atin. Amen? Sinasabi nga sa Psalm, as a father show compassion to his children, so the Lord show compassion to those who fear Him. Praise God. Tayo na po ay tumayo at tinatawagan ko na po ang mag-opening prayer at susundan rin po ng worship leader na si Brad Alwin Marzan. Sa pong maganda at magpalang gabi po na bawat isa. Paano natin ang because God is so gracious to us. Sabi ng presider natin, we are still celebrating Father's Day. But we have this very best Father in heaven. We are so blessed dahil bilang isang Kristiyano, mapalad tayo because sabi sa Bible, we have the privilege to call Him Abba Father.
Kaya sa oras na to, ating pasalamatan natin, Panginoon. Hallelujah. Lord, we thank you tonight. Salamat po. Patuloy na pagkakupo sa atin. Kami pasaway. Ika sa ulo. Kahit kami ay araw-araw, nagagawang pagkakamali sa iyong harapan. Handa ka. Mayakapin kami, tanggapin kami, sutang kami ng doon, sutang kami ng sasing, sutang kami ng salita sa gaya ng inyong pagmamahal sa amin bilang inyong mga anak. Even Lord, right now, we ask forgiveness for all the things that we have done, not only to you, but even to our brethren, our loved ones, in our thoughts, in our minds, in our hearts. Lord, we ask forgiveness from you, for we declare that you are faithful and just to forgive our sins. Thank you, Father God. Patuloy na pag-iingat mo sa amin. Patuloy na pagkakaloob mo namin ng kalakasan. Sa gabing ito, O Diyos, wala kaming ipakikiling sa iyo. Wala kaming nais sa dalangin sa iyo, Panginoon, kundi ikaw ang aming makatagpo. Ikaw ay aming maranasan. Ikaw ay aming makita, Panginoon. Hindi namin mahagkan ang mga magpagpalang kamay. Because Lord, in your presence, there's a fullness of peace. In your presence, there's a peace that this world can give. In your presence, where we are belong. That in your presence, Lord, kami ay payapa, Panginoon. That's why, Lord, we ask you and we pray that every day of our lives, that we are always under your presence. So that your plan, your will upon our lives, Panginoon, ito ay maganap sa aming mga buhay. Holy Spirit, we thank you for every day, for reminding us, teaching us, convicting us, for helping us, for controlling us. Thank you, Holy Spirit. At this moment, Holy Spirit, we welcome you to this place. Cover these four corners of this room. Fill this room, fill us, and use us as your vessel. Speak unto us. Move unto us. Well in us. Lord, right now, as we worship you, as we give our high praise to you, make this humble adoration a sweet aroma to you. Bago kami lumapit sa iyo, Diyos, kami ay humihingi sa iyo ng kalinisan sa mga puso. Humihingi kami, Panginoon, ng kagaanan. Nakikita mo man, O Diyos, na may kami kanya-kanyang kabigatan. Lord, we pray that you remove this in the name of Jesus and fill this with joy and gladness, so that our life, our hearts, our minds, and our thoughts will be freely to raise our hands to worship you in spirit and truth. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Po aming dalangin, in Jesus' name, with the power and unity of the Holy Spirit. Amen. Amen. Praise God. At sa gabing ito, no, just want to share one passage of the Bible that encouraged us. That buhay ni Paul, kailan naman si Paul, diba? Paul has suffered and experienced at tormented in his flesh. At maaaring iba sa atin ay ganun din. And only you and God knows what are your sufferings.
But the promise of God is spoken to all, who is speaking also right now. Sabi niya sa 2 Corinthians 12:9, that my grace is sufficient for you. My strength is made perfect in weaknesses. Kaya kapatid, sa gabing ito, sa oras na ito, maaaring ikaw ay nakihina, tayo ay nakihina in some points of our life. But God is promising that His grace, His mercy is more than enough for us to be able to endure, persevere all of these trials and struggles in life. Kaya naman, salamatan mo ang Diyos. Amen. Salamatan mo ang Lord. Woo! Handa na po ba tayo mga kapatid? Amen. Handa na tayo eh. Handa natin mga puso. Awitan natin ang Diyos. Declare natin that His grace is enough. Hallelujah. Amen. Praise God. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness, O God. The rest of me, a sinner's heart. You lead us by the water and to mercy. And nothing can keep us apart. So remember your people, remember your power, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Once more, your grace enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. It's your love. Great is your love and justice, God. You use the weak to lead the strong. You lead us song on the song of your salvation. When all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Remember your people, Lord. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. For me. For me.
For me. For me. Amen. Salamat, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Truly that your grace is enough. Salamat, Panginoon, sa iyong walang humpay. The unmerited grace that you keep and always pouring in our lives, Panginoon. Tunay, O Diyos, na sa aming mga buhay, ikaw lamang, Panginoon, ang patuloy na nagpaparanas sa amin ng mga kamanga-manga mong ginagawa, O Diyos. For every day of our lives, Panginoon, sa amin na every hour na lumilipas sa amin, Panginoon, truly that your grace, your mercy, your favor, your blessing, your protection, your provision also, Panginoon, ay lagi namin nararanasan. Kaya naman, O Diyos, maraming salamat dahil hindi ikaw ang katulad ng mga Diyos na kung saan ay hindi buhay. Because you are God alone that truly lives in our lives, Panginoon, in our hearts. Ikaw ang Diyos mula pa noon, ngayon, at magpakailanman, at ang lahat ng iyong mga himalang ginawa ay hanggang ngayon ay amin pa rin nararanasan. Truly, Lord, that you are God alone. You are not the God that created by any human hands. Because you have said that we need to worship you in spirit and truth, for you are in spirit. Salamat po, Diyos. Salamat po. Hallelujah. Right now, mga kapatid, as we sing this song, we are declaring that our God is a living God. That our God is a God of miracle. That our God is our way maker. And of course, He is our light in the darkness. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent for any mortal man. You are not a God in need of anything they can give by your plan. That's just the way it is. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your blood. That's just the way it is. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You're the only God whose power God can contain. You're the only God whose name and praise will never end. You're the only God who's worthy of everything we can give. You are God. That's just the way it is. You are God, and right now, you are God. That's what you are.
You're unchangeable. You're unstoppable. You're unstoppable. That's what you are. And hallelujah. Let's declare that He is unchangeable. You're unchangeable. You're unshakable. You're unstoppable. That's what you are. You're unshakable. You're unshakable. You're unstoppable. That's what you are. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Ay nato, ika'y wala ka, wala ka, ika'y nag-iisa, ikaw lang ang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tingin, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y wala ka, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tingin, sigaw sa buong mundo, sigaw sa buong mundo. Sisigaw sa buong mundo. Sisigaw sa buong mundo. Sisigaw sa buong mundo. Kakakitaan mo. Awang tunay ng Diyos. Come on, let's worship the Lord. Ikaw ang tunay na Diyos, magpatay ng bawat Magtigil tayo sa lahat sa'yo. Come on, church. At this moment, mga kapatid, let's worship Him. Let's give Him glory. Sing a new song from your heart. Declare goodness. Declare His faithfulness. Declare of being His God in our life. For He is the one who saves us from darkness to light.
Aming Diyos, tuli o Diyos, Panginoon. Tunay na napakapangyarihan sa lahat, may lalang ng langit at lupa, Panginoon. Lord, we just pray right now as we worship you, Panginoon. Ito ay isang maging mabangong samyo sa iyo, Panginoon. Yes, Lord, we admit kakamali sa iyo, O Diyos. But we believe, Lord, that you are always seeing in our hearts. At patuloy kami, Panginoon, papakumbaba sa iyo, O Diyos. Sa lahat ng mga bagay, mga pagkukulang namin, Panginoon, maging sa aming trabaho. If sometimes, Lord, we got upset, we got disappointed, we feel that we are not belong. Tawarin mo kami, Panginoon. And as we reach you, Lord, as we pray right now, for tonight, O Diyos, wala kami ibang nais, Panginoon. Hindi kami ay muli mong palakasin, physical, at higit lalo, Panginoon, sa aming spiritual, O Diyos. Uhawin mo kami, Panginoon, sa iyong mga salita. Gutumin mo kami sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, we pray that you remove ourselves in our lives, Panginoon, but put more on you in our lives, Panginoon. We declare, Lord, that less of us and more of you. Less of our own decision, but more of you. Less of our emotion, but be more filled of your Holy Spirit, Panginoon. Less of our own dependency, but more on relying on to you, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Help us, Lord, help us. For we acknowledge, Lord, that apart from you, wala kaming kayang gawin, Panginoon, sa aming mga buhay. For you have declared that we can do only things, all things, because you are the one who strengthened us, O Lord. That's why ngayong gabi, Panginoon, as we listen to your words, let our hearts be emptied, Panginoon, and fill this with your marvelous and wonderful, awesome and lively words that comes from you, Panginoon. Hallelujah. 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 It's like what you did to David, Panginoon. That in times of his trouble, he seeks you, Panginoon. In times of his attacks of the demons, he seeks you, he finds you. He search for you. He look for you. Right now, ito lang ang aming nais, Panginoon. Ang matagpuan ka. Ang maranasan ka. Because in you, Lord, there's the real happiness. There's the real contentment. There's the real peace in our hearts, in our minds, in our thoughts. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Salamat ng marami, Panginoon. We know that our thanking you is not enough for what you have done in our lives, Panginoon. In every day of our lives, salamat, Panginoon. And as we continue tonight, we don't have anything to ask from you, but to fill this place, to fill each and every one of us
with your words, Panginoon, that will enlighten us, that will encourage us, that will help us to continue to stay connected with you because you have said to your word, Panginoon, mananatili ka sa amin kung kami mananatili sa iyo, Panginoon. That's why, Lord, we need you. We need your words. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Huwag mo kaming hayaang malayo sa iyo, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, na sa kabila ng lahat ng ito, ay nariyan ka, inaabot kami mula sa iyong mapagpala at mabiyayang kamay, Panginoon. Lord, we know we can do this because you are with us. That's why we are rising up right now in our physical and our spirit, minds, and thoughts, Panginoon. That we can be able because you are able. That we are victorious because the battle belongs to you. That no one will be against us because you are with us, Panginoon. Hallelujah, we are victorious right now, Panginoon. Salamat po. Thank you for uplifting us. Thank you for strengthening us. Thank you for motivating us. Thank you for encouraging us. Salamat, Panginoon. At dahil dyan, Panginoon, amin pong maingat na itinataas sa iyo as we lift up our hands to you. The highest praise and honor belongs to you, O Lord. Highest adoration and worship. Maraming salamat po. Mahal na mahal ka namin, O Lord. Mahal na mahal ka namin, Banal na Espiritu. And we love you, Father in heaven. And this is all we pray in the mighty and precious name of our Lord Jesus Christ. And by the power, unity of the Holy Spirit. This is all we pray. And everybody declares, Amen, amen, amen. Thank you, Lord. Praise God. Tunay na napakabuti ang Panginoon dahil tayo po ay inaabot ng kanyang kamay at ang banal na espiritu ay patuloy na kumikilos sa atin. Praise God. Sabi nga sa John 4:24, God is spirit and those who worship Him must worship in spirit and truth. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. So, ngayon, dadako na po tayo sa pinakamahalaga sa ating gawain na at pinapakilala ko po ang ating pinadala ng Panginoon na tagapagturo. Siya po ay patuloy at masigasig na nagsisilbi sa ating Panginoon. At siya po ay parte sa finance ministry, sa transport ministry, and sa worship ministry. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid na si Brad Marshall Ola-Ola. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Minsan pa palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. 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 Tayo ba'y nagagalak sa gabing ito? Amen. Praise God. Sapagkat sa gabing ito, naniniwala ako at nananampalataya ako na kikilos ang ating Panginoon, Banal na Spirit sa gabing ito. Maging aware lang tayo, ihanda natin ang ating mga puso. Amen? Hallelujah. Praise God. Kamusta po mga kapatid? Amen. At muli,
sa mga tatay, papa, ama, o amang, Happy Father's Day po. Lalo higit ang ating Diyos Ama na nasa langit. Sabi nga ni tatay doon sa group hindi lamang ngayon, kundi every day, every hour, every minute. Amen. Praise God. Sa gabing ito ay tayo muli ito yung araw na kung saan na divine service ulit. Punong-puno tayo ng mensahe sa tuwing Monday. At ito yung pagkakataon na huwag nating sayangin. Amen? Praise God. Ang ating topic ngayon, sa gabing ito alam na natin lahat. Sapagkat tuwing Biyernes ito'y tinatopic. Ito'y about sa Holy Spirit. Amen. Ang title ng ating topic sa gabing ito ay The Work of the Holy Spirit in Our Lives. Ang kilos o gawa ng banal na Espiritu sa buhay ng kanyang mga anak o ang mga mananampalataya. Amen? Alam ko na, alam nyo na yan. At lagi ito'y dinidiscuss sa Friday. Ngunit bakit ba ngayon na iyan pa rin ang pinapahig ng Diyos? Alam mo, kapag inuulit-ulit ang mga salita mula sa Panginoon, ito'y ini-emphasize sa bawat isa. Misa kasi ang tao, ang sakit natin ay nakakalimot. Pero sa tuwing tayo ay merong nagtumatayo rito at dinidiscuss ulit about Holy Spirit, nare-refresh ulit tayo. Naunawaan ulit natin, ito nga pala, oo nga pala. No? Pero sa gabing ito, ngayon ay papaunawa muli sa atin ang mga bagay nito. Amen? Praise God. Hallelujah. Tayo po yung muna yumuko at tayo dumulog sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Father God, muli maraming salamat po. Tunay na kayo ang aming Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at Jacob at Diyos namin maging sa kasalukuyan. Salamat Panginoong Diyos Ama sa buhay na ipinagkaloob nyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nagbuwis ng buhay upang kami hanggang ngayon ay kami humingap at buhay at sa banal na Espiritu na iniwan niyo po sa amin, Panginoon. Panginoon, sa gabing ito, pangunahin niyo po kami, O Lord. Hindi lamang po ang iyong lingkod, bagkus ang mga kapatid na nandito. Iyanad niyo po kami, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan. Lalo higit ang iyong lingkod, O Lord, upang anuman ang babanggitin ko, anuman ang sasabihin ko, ito'y naayon lamang sa inyong nais. Kaya maraming salamat po, O Lord. Ngayon pa lamang ay dinideclare na namin in the name of Jesus ang katagumpayan sa gabi nito. Hallelujah. Kaya muli, sa inyo lamang po ang kapurihan, kadakilaan. Salamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen, 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 amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Woo! Sabi nga, pag tatayo rito, kailangan formal tayo. Kasi ang itinataas natin dito ay ating Diyos. Amen? Amen. Ang title natin ay The Work of the Holy Spirit in Our Lives. Ang kilos at gawa ng banal na Espiritu sa ating buhay. Mga kapatid, the Holy Spirit is God. Amen? There is the third person in the Godhead. There is God the Father, which is God in the heaven, God the Son, which is Jesus Christ, and God the Holy Spirit is God. Their three are united as one. Magkakatuwang sila. Hindi sila nagkakanya-kanya, kundi as one, united. At yun ang ninanais ng Panginoon sa atin. We need to united because tayo ay mga servant niya, mga anak niya. Amen? Hallelujah. Sabi ng Panginoong Yesus, sabi rito,
the Lord Jesus himself commanded us that we must baptize the new disciples in the name of God, the Father, and the Son, and God, the Holy Spirit. Amen. Sila'y nagkakaisang Diyos. Hindi pwedeng isama ang banal na Espiritu kapag binagtais ang mga bagong mananampalataya kung ang banal na Espiritu ay hindi Diyos. Hindi pwede siya isama sa God the Father, God the Son. Kung iniisip natin ang banal na Espiritu ay hindi Diyos. Kaya sinabi niya nga sa Matthew 28:19, sabi ng Panginoon, "Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit." Amen? Nagkakaisa sila. Hindi pwedeng mawala ang isa. Kasi nga, di ba, as one. They are united as one. Hindi pwedeng mawala ang isa. Minsan may naririnig tayo sa iba na isa lang ang sinasamba nila. Yung iba, dalawa lang. Pero tayo, tunay nakakakilala at tunay na tinuturo sa atin na ang Diyos ay may 3 persona. At minsan yun ang isang nakakalimutan ng iba. Yung banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay Diyos. At paulit-ulit yung sinasabi sa atin at pinapaunawa sa atin. Amen? Pero this is the reality. God the Father is in heaven. Amen? Ang Panginoong Diyos Ama ay nasa langit. Kung titignan natin sa Revelation 4, nakasulat doon na ang Diyos Ama ay nasa langit. Even ang Panginoong Jesucristo ay nasa langit na rin. Amen? Kung babasahin po natin ang 5 Gospel sa Biblia, kina Matthew, Mark, Luke, John, 4 lang pala. Amen. Laging sinasabi ron na ang Panginoon ay umakyat na sa langit. Nasaan siya? Nasa kanan trono ng Ama. Amen? But, God the Holy Spirit is here on planet Earth with us and in us. Ibig sabihin, nananahan siya at nasa atin. Amen? Kaya pinapaunawa sa gabing ito na huwag nating kaligtaan na merong banal na Espiritu na nananahan sa atin, nasa atin. Hindi lamang nandun, nasa malayo, kundi nasa atin mismo, nasa buhay natin. Kung titignan natin mga kapatid, nung pumanik ang Panginoong Jesucristo, sinabi niya sa mga disciple, huwag kayong aalis dyan dahil meron akong iiwan sa inyo, which is yun ang banal na Espiritu. Amen? Sabi nga, the Holy Spirit is the presence and the power of the Godhead on planet Earth now. Ibig sabihin, ang kapangyarihan ng Godhead ng Panginoong Diyos Ama at Panginoong Jesucristo ay napapaloob sa banal na Espiritu na iniwan sa atin. Amen? Hallelujah. 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 Hindi siya separated as one. Amen? Ngayon, alamin natin ngayon sa gabi ito kung ano ba yung kilos o gawa ng banal na Espiritu sa ating buhay as a believer o ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ba yung mga gawa niya o yung trabaho niya o yung kinikilos niya ng banal na Espiritu sa buhay natin? Amen? Sa number 1 nating Amen. Sabi sa John 14:15-16, the Lord Jesus said, "If you love me," sabi ng Panginoon, "if you love me, you will keep my commandments. And I will ask the Father, and He will give you another helper to be with you forever." Sino ang makapangyarihan na makapagsasabi sa Panginoong Diyos Ama
na mag-iiwan sa atin ng banal na Espiritu. Sino mga kapatid? Which is ang Panginoong Jesucristo. Siya lamang ang makapangyarihan na makapagsasabi sa Diyos Ama na iwanan tayo ng banal na Espiritu. Because we are united as one. Hindi tayo iniwang mag-isa. Amen? Praise God. Hallelujah. Sabi pa sa John 14:17-18, even Spirit of truth, this is a Holy Spirit. Amen? Who the world cannot receive. Ang mundo ay ayaw tanggapin ang Diyos. Because it neither sees Him nor know Him. Pero sinabi ng Panginoon Jesucristo sa mga disciple, you know Him. Kilala na natin. Nakasama na natin. For He dwells with you and will be in you. Kasakasama ng mga disciple. Sino ba ang kasakasama ng mga disciple? Si Jesus Christ. Amen? I will not leave you as orphans. Eh, sinabi ng Panginoon sa mga disciple, hindi siya aalis sa mundong ito na tayo'y maging orphan, yung baga sa ano, parang maging ulila. Amen, praise God. I will come to you. Kita natin. Bakit sinabi ng Panginoon yung I will come to you? Ibig sabihin, sabi sa John 14:20, in that day, you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. Ibig sabihin, ang Holy Spirit ay ang Panginoong Jesucristo. Kung titignan natin mga kapatid, yung paano ko ba yung sinasabi na Amen, praise God. Yan na muna. Ang sinasabi, in you, sabi ni Jesus, and you in me, and I in you. Ibig sabihin, nasa atin ang Espiritu ng Panginoong Jesucristo. Amen. Praise God. Ngayon, number 1 na points sa gabing ito ay the Holy Spirit is our helper. Amen. Praise God. Ano ba ang pagkakaalam nyo sa helper? Eh, yung helper, yun yung kaagapay, yung katuwang. Kung i-ano natin sa illustration, katulad ng isang magtatay, dahil Father's Day, ano ko sa tatay. Di ba kapag yung anak niya, maliit pa, hindi naman hayaan ng tatay niyang mag-isa. May katuwang siya ang tatay niya. Ano man ang gawin niya, ano man ang mga balak niya, katuwang niya ang tatay niya. Ganon din ang banal na Espiritu sa atin na iniwan ng ating Panginoon Jesucristo. Binigyan tayo ng katuwang, binigyan tayo ng kaagapay sa bawat hakbangin natin sa ating buhay. Sapagkat kung tayo lang mismo ang mananahan sa atin, wala. Lahat tayo pariwara. Dahil ganon tayo kamahal ng Panginoong Yesus. Amen? Bago siya pumanik, hindi niya tayo pinabayaan. Dahil alam niya yung kakayanan natin eh. Alam niya. Kaya binigyan niya tayo ng katuwang, this is the Holy Spirit. Amen? Hallelujah. Sabi nga,